Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, breaking news. Nabulabog ang Kongreso, walang kawala, Martin nahuli na, nabisto ang Calamity Fund. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin na wala ng pera. Palasyo at Kongreso hinahanapan na. Ito yan mga kababayan Dahil nga po sa sinasabi nila na nagkakaroon daw sila ngayon ng budgeting issue, no? Yan pag-usapan po natin yan. At saka ito pa, may isa pang paparating na bagyo. Ingat-ingat po kayong lahat mga kababayan. Si Leon ay papasok sa ating par. Pag-usapan po natin. Ito mga kababayan, simulan na po natin dito po kay Leon. So ito po si Leon mga kababayan ay papasok sa ating par, ayon po sa Pag-asa. Ito na po yung pang-12 tropical cyclone na papasok sa ating bansa ngayong taong ito. Nako. Nakapaghanda na ba yung ating administrasyon, yung ating gobyerno dito sa kay Leon? Kasi may lesson na po tayong natutunan dito kay Christine, no? Ito kay Leon siguro konti na lang ang maging anong tawag dito, casualty, kumbaga, 'di ba? Kasi nabasa ko po kahapon nag-report i-share ko po yung report ng NDRRMC na nasa 18 or 13. Pero kanina mga kabayan, may nabasa po ako nasa 81 na po, no? Yung mga nasawi, dito sa bagyong Christine na ito. So ingat-ingat po tayo dito sa bagyong Leon na ito. Sana naman po hindi maging hindi maging katulad ni Christine, ang maging sagot ng ating Pangulo dito kay Leon na anong gagawin natin, di ba? Sana ngayon ay mas comprehensive yung maibibigay niyang impormasyon sa taong bayan, no? Total, mahilig naman sila sa presscon. Pero sana, bago sila magpa-presscon, mga kabayan, dapat pinaplano muna nila. Hindi po yung kung kailan pa sila magpaplano, doon diretso ang presscon. Well, anyway, eto pag-usapan po natin kasi wala naman tayong magagawa sa mga bagyo-bagyong yan, di ba? It is a natural calamity. Pero it is doon po sa mga leaders natin, kasi obligasyon din naman po nila yan na protektahan, ang ating tayong lahat, dito sa mga darating na mga sakuna. So at least maging prepared, ang ating gobyerno sa pagtulong sa ating mga kababayan. Well, anyway, eto na mga karibin natin. Kasi sinabi ko nga kanina, hinahanapan na po ang gobyerno ito ng kung saan napunta ang pera. Ito pala ang pera mga kababayan. Ito po, Bureau of the Treasury ng Pilipinas ito. National government debt recorded at 15.48 trillion as of June 2024 mga kababayan. So 2024, sa June 2024, ang utang po natin ay nasa 15.48 trillion. Nako. Ang tanong ng taong bayan, saan napunta itong 15.48 trillion? Trillion, no? So, pero nung una, mga kabayan, pagkaupo pa lang nila, may nilabas agad silang sa mga vloggers nila, sinasabi na, hindi, naging rin yun naging balita rin yun
na binayaran ng administrasyon ni PBBM yung naging utang ni dating Pangulong Duterte, no? Binayaran daw. So, ang naging utang po ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, sa kanyang panunungkulan from hanggang matapos po yung kanyang termino is nandyan lang po sa 7 trillion. Ibig sabihin, mga kababayan, magtatatlong taon pa lang, kung for example, binayaran nila yung utang ni dating Pangulong Duterte, ikakaltas po natin dito sa 15 trillion. So, ang lumalabas, mga kababayan, nasa 8 pa, no? 8 trillion na ang naging utang ng Pilipinas, na or almost 9 trillion, no? Ang inutang ng Pilipinas, di ba? Simula nang maupo sila. Di ba? Parang hindi kayo nagbayad ng utang. Niloloko nyo pa ang taong bayan, yan Kasi sa sobrang ninyong kasinungalingan, no? Flood control project wala naman. Bilyones ang binagastos araw-araw, no? Kaya hindi rin natin maiwasan isipin na baka itong mga bagyong pumapasok sa ating bansa karma na ito sa pagsisinungaling ng gobyerno, di ba? Ito 15.48 trillion ang utang ng Pilipinas. Tapos sasabihin nyo may budgeting issues. Saan napunta yan? Sabi nga, no? Well, anyway, ito pa, mga kababayan, hindi lang po yan. Ito pa, mula sa PNA, ADB earmarks, no, $24 billion for Philippine Lending Program for 2024 to 2029. Aba, lampas na pala ito sa termino nila, di ba? Sa 2028 magtatapos yung kanilang termino, pero yung ito hanggang 2029. Maybe kasi may mga proposed na Asian Development Bank, di ba? So mga project ito na pinopondohan ng Asian Development Bank na umaabot sa 24 billion. Ang problema, ang laki nitong 24 billion wala naman kaming nakikitang mga proyekto. Di ba? Nasaan po yung mga project na yan? Yung mga earmarks na yan, di ba? Kasi pag sinabi nating earmarks, mga kabayan, ito po yung mga may mga naka-assign na, di ba? May naka-assign na for example, utang tayo ngayon. May mga proposed na yan na mga project, no? Nasaan po yan mga project na yan? Saan napunta yung 24 billion dollar? Dollar po yan. Buti kung piso lang yan, mga kabayan. Dollar po yan. Pumapatak ang $1 ngayon, nasa 58 na siguro. Yari. Malaki-laki ng babayaran natin dyan. Di ba? At saka ito pa, mga kababayan, Philippines marks second year as World Bank's fifth largest borrower under President Marcos. Mula po yan sa Manila Bulletin. Nako, mga kababayan, Pang-5 po ang Pilipinas sa may pinakamalaking utang, no, sa World Bank under President Bongbong Marcos Jr. Bakit ganon? No? Tayo ang 5 sa pinakamalaki ang utang, pero saan napunta yan? Wala naman po tayong nakikitang legacy project, no? Ang nakikita lang naman natin ay puro ayuda. So, at pang-5 pa tayo sa mangungutang, pinakamalaking mangungutang sa buong mundo. Di ba? Kung iisipin mo, mga kababayan, kung tayo ang pang-5 siguro, di ba? Dapat hindi na tayo ganito kahirap. Yung mga Pilipino, hindi na siguro ganun kahirap kasi pang-5 tayo sa pinakamalaking mangutang sa buong mundo. O for example na lang, kung talagang ibinibigay nyo yung 100%, di ba?
yung inutang nyo. Kasi kami rin naman ang magbabayad yan eh. Di ba? Tayong mga Pilipino rin naman ang magbabayad ng utang ng Pilipinas. So, patakinin nyo naman po kami. No? Na mga inuutang ninyo, ang hirap nito. Kayo lang ang sagana. Taong bayan, naghihirap. Bigyan nyo kaya ng tagi-1 milyon bawat isang pamilya. Diba? May maghihirap pa ba? O baka lahat negosyante na kasi lahat ininegosyo na yan. Sa palagay nyo mga kababayan, sige lang, utang lang kayo ng utang. Mayuta kayo. Ha? Eto mga kababayan, sama-sama, sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng comment ang video ito. Eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Kapag talagang mahina ay tiyak walang maggagawa. Ngayon ay naniniwala na daw ang marami sa ating mga kababayan sa mga binitawang salita ni Vice President Sara Duterte na kung saan sa naging press conference ito ay sinabi niyang hindi marunong maging Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos dahil kahit ang mga sariling gabinete nito tila nagtataka kung ano-ano ang kanyang mga pinagsasabi at bakit napakamot pa na kanyang ulo. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification. Sino kaya ang presidential advisor mga kababayan na nag-advise dito kay PBBM na kumamot ng ulo in front of presscon? Sasabi mo, tapos questionable pa. Sabi niya, anong gagawin natin? Sabay kamot, di ba? So, this gesture mga kabayan na hindi talaga pang good leader, di ba? Parang hindi mo maisip na ganyan ang magiging leader ng ating bansa. Asking for question, talaga mga kabayan, ang hirap i-explain ni paano kaya ito ipagpatanggol ng mga BBM vloggers, no? Paano kaya nila ipagtatanggol ito? Baka sabihin naman, hindi, napakamot lang kasi may kuto. May kuto ang ulo kaya napakamot lang. Paano yung sinabi niya anong gagawin natin? Baka sabihin naman nila. Ano bang pwede nilang sabihin mga kababayan? Anong gagawin natin? Magkape na lang kayo habang nanonood sa taong bayan. Ako talaga, Para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, marami sa ating mga kababayan ngayon ang halos hindi makapaniwala sa naging pagresponde ni Pangulong Bongbong Marcos, kung saan ay inamin ito na mukhang hindi daw nila magagawa ng paraan ang ngayon sumasalantang bagyo sa Bicol Region hanggat hindi daw humuhupa ang baha. Kaya't kahit hindi mga Bicolano ay napapatanong na lang kung ano ba talaga ang silbi ng Pangulo sa gobyerno kung hindi nito mabigyan ng solusyon ang problema ng mga tao na minsan na daw di umanong niloko nito noong nakaraang eleksyon. Paano daw siya naging presidente kung sa simpleng critical thinking lang ay hindi nito magagawang umisip ng paraan para sakluluhan ang nalulunod nating mga kababayan? Hindi na nga daw nagtataka ang marami sa ating mga kababayan kung bakit hindi nakasagot sa media si Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang kanyang magiging reaksyon sa naging pahayag ni VP Sara nang tawagin itong hindi marunong maging presidente. At tulad ng kanyang asawa, tila tumakbo din sa media ang First Lady na si Lisa Araneta Marcos nang hindi nito sagutin ang tanong patungkol sa naging pahayag ni VP Sara. Ito ba ang bagong Pilipinas na kanilang ipinagmamalaki sa mga tao kung saan ay sa panahon ng bumabagyo, hindi daw sila maasahan ng sambayan ng Pilipino? Talagang mapapakamot daw sa kokote ang maraming Pilipino kung ang presidente ay walang alam na gawin kundi mag-party-party. Ayon nga sa naging pahayag ni VP Sara Duterte, talaga. So ayan mga kababayan, mapapakamot talaga sa ulo kasi doon pa lang sa press ko na yon, doon pa lang sila mag-uusap kung anong gagawin nila, no? Ano ba ang meaning ng preparedness mga kababayan, no? Paghahanda, no? Ano ba ang meaning niyan? Ibig sabihin, advance ka mag-isip. Hindi ka mag-iisip kung saan nandiyan na yung kung ano man, di ba yan? Kung for example bagyo, kung nandiyan ang bagyo, diyan ka pala mag-iisip. Talagang hindi ka makakapag-isip niyan. Diba? Kasi mararatel na yung pag-iisip mo niyan. Sabi nga ni dating Pangulong Duterte, 2 to 3 days kailangan ng nakaplano ng lahat, no?
So, kaya yan. Dito sa sinasabi niyang ano, no, yung napakamot siya tapos sinabi niyang anong gagawin natin. It is only an evidence that this president ay walang ginagawa. Diba? Baka natutulog lang to habang malakas ang ulan. Diba? Ginising nyo kasi. Dapat hindi nyo na po ginising. Ayan, na media tuloy. Na media tuloy kayo. No? Na pakamot-kamot at hindi alam ang gagawin. Sana pinatulog nyo lang muna habang may bagyo. Masarap kayong matulog habang umuulan. Talagang mapapadasal nga na lang daw ang sambayan ng Pilipino sa mga nangyari ngayon sa pamalaan. Dahil bukod sa napapaligiran ng gobyerno ng talamak na buhaya, tila magkanya-kanya ng maraming Pilipino para sila na lang magsalba sa rumaragasang baha sa kanilang relihiyon. Tanong pa ng marami sa ating mga kababayan kung paano na lang daw ang dilubyo ng The Big One ang darating sa Pilipinas na kung saan ni Pangulong Bongbong Marcos pa ang naging presidente. Ano na kaya ang mangyayari sa ating bansa? Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, magandang umaga po sa ating lahat. Mga kababayang Pilipino, Mapaluzon, Visayas at Mindanao. Ipagpaumanhin Mr. President Bongbong Marcos. Napansin ko po, parang pasikip ng pasikip ang ating mundo habang ikaw ang namumuno sa Pilipinas bilang tagapangulo, Pangulong Bongbong Marcos. Nananawagan po kaming taong bayan sa inyo na bumaba na sa pagka-presidente. Kawawa na ang taong bayan at ang ating bansang Pilipinas sa iyong pamumuno. Sa walang pagpapalaga sa mga nasalanta sa kalamidad, sa daming problema na walang ka-aksyon-aksyon. Sa hinaharap, dagdag pa yung mga opisyalis mong puro kurakot lang ang alam sa kaban ng bayan. Resign na PBBM. Resign, kawawa na ang taong bayan at ang ating bansang Pilipinas sa iyong pamumuno. So yan mga kababayan, no, etong ating mga congressman, no, sa bagay, they are on the legislative branch ng ating gobyerno. So, ang gagawin lang nila, no, ay gumawa ng mga batas, no. At sa executive naman, si Vice President at saka si PBBM. But, no, kung ganito po ang pinapakita, no, ni President Bongbong Marcos Jr. sa atin, no, na hindi niya alam, parang hindi niya alam kung anong gagawin sa mga ganitong pangyayari, di ba? Kaya nga napatanong siya, anong gagawin natin? So meaning, he doesn't know what to do, mga kababayan. So marami sa atin, ako rin, nagsasabi rin ako na bakit kaya itong mga congressman patuloy pa rin sa pag-iimbestiga, hearing dyan sa Senado or sa Kongreso while we are suffering, no, from the tropical cyclone, no. Naisip ko bigla, ay tama nga, no, kailangan talaga magtrabaho kasi ano yan legislative. Hindi naman po sila executive na dapat mag action talaga on the grounds, di ba? They are there, no, sa mga posisyon nila para gumawa ng mga batas. Pero teka lang. Tama naman talaga yung sinasabing gano'n, no? Na ang mga mambabatas ay dapat gumawa ng batas. Ang nasa ehekutibo, sila ang dapat na umaksyon, no, sa mga problema natin dito sa grounds. Pero mga kababayan, no, tama naman talaga yan Pero bakit noong walang bagyo, itong si Speaker Romualdez, nakikita ko pa kasama si Erwin Tulfo, Bong Revilla, marami pang ibang mga congressman at senators, no? Namimigay po sila ng mga ayuda, no? Akala ko ba for legislative lang kayo, no? Kasi baka yan po yung mga ginagawa nilang rason ngayon. No. We are on legislative branch. So hindi po kami pwedeng, itong mga congressman at senators hindi po kami pwedeng makialam dyan sa executive, di ba? Trabaho nila yan. Huy, hindi po kami mga bulag
Nung walang bagyo, kayong mga congressman, kayong mga senators, puro kayo pamimigay ng ayuda. Anong tawag nyo dyan? Anong tawag nyo dyan sa pamimigay ninyo? Di ba trabaho yan ng executive? Executive department ng ating gobyerno. Pero bakit nandun kayo? Tapos ngayon, may bagyo na, sasabihin nyo, baka maging rason ninyo no, we are on the legislative branch. Kaya we're just passing law, no? So, wag nyo namang gawing tanga ang taong bayan, no? Ginagawa nyo naman, di ba, mga kabayan? Bistado na po kayo Ang tinatanong na lang ng taong bayan, saan na punta yung 15 trillion na inutang sa World Bank? At saan na punta yung pinahiram para sa mga proyekto, no, ng Asian Development Bank? Saan na punta yung pinagbentahan ng 25 tons of golds? Anong balita? Anong balita na sa Maharlika Fund? Yan kumusta na rin po yung kinuha nyong 89 billion ng PhilHealth? Yan Ang dami-daming kung perang pag-uusapan, I think mali po yung naging pahayag nila, no, na they are suffering from budgeting issues. Kung wala naman tayong nakikitang malalaking proyekto, saan napunta ang pera? 'Di ba? Yan po ang dapat ang sagutin nila, 'di ba? Huwag niyo naman po masyadong kinakawawa niyo na masyadong Pilipino 'Di ba? Ano sa palagay niyo mga kabayan, wala talaga tayong wala tayong magagawa. Presidente na yan Ang na lang, sana maging transparent po sila pagdating po dito, kasi hindi lang po sila, no? Hindi lang po sila ang magbabayad ng mga trilyones na yan. Maging yung mga apo ng anak ng apo hanggang sa katapusan, mga kababayan, ng angkan natin, magbabayad pa sa trilyones na yan. Di ba? True tax, mga kababayan. Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion, patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.